Converge kontra Magnolia sa second game. Good start para sa Converge kasi after ng mintes ni Mikey Williams, Arana is there for the second chance points. Tsaka buti talaga kapag si Mikey Williams yung playmaker, na-involve niya yung import at nabibigyan ng bola. Here sa PNR action, read the defense and alley-hoop to Kyler Kelly for the jam. Pero we know na limited shot attempts ang nabibigay nila dito kay Kelly in the long run. Kumbaga, sa una lang din to. Going sa import naman ng Magnolia, ibang klase talaga yung kamay sa outside. Malibre lang ng konti is kapag pumukol is parang matic from the 3-point distance. At syempre for Converge, mas marami pa talagang ISO bucket. Ganito tuloy yung na-expose nilang identity sa mga tao. Kung sino yung may hawak, ikaw yung bahalang mag-create. Di ba may kasabihan tayo? Talent wins games, teamwork wins championship. Pero dito pa lang, talent doesn't win much games para sa Converge. Pero tingnan natin sa endgame kasi hindi ko pa alam yung nangyayari. First quarter pa lang. Ito, pasok tong tira na to ha. Nawala yung ganito niya last game pero bumalik na naman. Garcia isolating and you will question bakit, diba? Sabihin natin may green light, yung all Pampanga 5 sa loob. Pero kasi if you are a coach, hindi ka magiging masaya sa mga ganyang offense. Dito sa Magnolia, iba eh. Young team to, new coach, pero may philosophy sila kahit papaano. Lucero, open shot yan. Kahit dito nga si Polly is not forcing shots eh. Giving the ball to the cutting Sanggalang, 22-15 para sa Magnolia. Sa second quarter, same style of Magnolia na mahilig silang mag-ball swing. Tapos ang maganda kasi, puro open shot yung mga makes nila. Wala kang reklamo sa ganyan kahit magmintis pa. At least you are taking good shots. Pero buti sa Converge is pag hawak ni Arana, he is not selfish. Pag nagke-create siya sa poste, he is finding cutters. And ito papunta sa import, dak-dak para kay Kelly. Actually, parang mas nakakatuwa panoorin si Arana kasi he will do the right things, will not force shots palagi. Pero nung nagiging okay na yung offense ng Converge, biglang babanat si Sanggalang ng 3-point shot. Pampatay momentum yon. Tapos yung Magnolia is naghahanap ng mismatch kay Lucero kasi yung Converge is playing the 3-guard combo nila and it went well para sa kanila. Tapos itong drive nila Stemosa, grabe lang para makontrol ng Magnolia yung first half. Sa final period, magkakaroon na naman ng Abueva moments. Mainit siya, then itong paglipad ni Lucero is siniko ni Abueva sa muka. You guys can judge it if sadya ba or hindi. Ang concern ko naman kasi dito is, imbes na extra help si Calvin, is nagiging distraction na naman ng team and hindi talaga nawawala. Sa endgame, patuloy pa rin yung Magnolia sa kanilang game plan. Use PNR kasi yung defense ng 3-guard combo is not that good. Simple action lang, 2 points para sa Magnolia. Pero pagdating sa Converge, iba yung offense nila eh. Tingnan nyo to pagka loose ball ni Juan, di ba usually pag ganyan, dapat reset kayo, continue the motion. Kaso nung napulot ni Stockton, biglang nag-create. Tapos yung 4 nakatingin lang sa kanya. Pasok nga to pero gusto mo ba yung ganito kung coach ka? Samantalang yung Magnolia is alam nila yung ginagawa nila. Nag-uubos ng oras, tapos yung import veterano. Merong speed advantage doon kay Baroka against Baltasar. And ayun nga, another 2 points para sa Magnolia. Hanggang sa hindi na nakahabol ang Converge, 106-94. No more takeaways kasi nakakapagod and paulit-ulit na lang for Converge. Kayo na lang dyan sa comment section. GG's everyone, good night.